Aga kami nagkaayaan ni Bebo papunta dito sa bayan ng Pulilan. Pareho kasi kami na-crave sa mga street foods. Yung una nga naming tinarget yung siomai, kaya nung may nakita kami, bumaba na kami agad. Sabi kasi niya sa akin, itong stall daw na to yung may pinakamasarap na siomai. Gusto ko nga rin to subukan kung talagang totoo, OA lang talaga siya. Na totoo lang, hindi talaga ako makain ng Japanese siomai, kaya yung pork yung in-order ko. Masarap nga dito sa siomai yung maraming garlic, tas marami pang sili. Hindi nga ako aware na yung 5 pirasong siomai pala 45 pesos na. Parang dati kasi yung nabibili ko sa Baliwag, 3-10 lang. Yung stall nga pala na to, located siya malapit sa Pasalubong. Tuwing bumibili nga ako ng siomai, lagi ako iniirapan ng tendera kasi napakarami ko magkalamansi. Aware naman ako doon kasi masarap talaga yung siomai kapag maraming kalamansi at toyo. Kanina pa nga nagmamadali si Bebo na kainin ko yung siomai na pinagmamalaki niya. In fairness, masarap nga siya. Kaya umorder pa ulit ako ng mga 5 pieces. Kahit medyo mainit nga dito sa stall, dito pa rin namin pinili kumain kasi mas masarap yung siomai pag dito kinakain. After nga nun, hindi kami nagpakabusog kasi pupunta pa kami ng palengke. 5 minutes away lang naman yung palengke mula doon sa kinainan namin. Dito kasi matatagpuan yung isang hilera ng mga street foods. Dahil madalas dito si Bebo, sabi ko sa kanya siya na yung mauna, tas susundan ko na lang siya. Una nga naming naisipang kainin is inihaw. Kaya naman sinundan namin kung saan lumalabas yung usok. Pero false alarm, yung una namin pinuntahan hindi pala yung ihawan. Yung ihawan pala dito lang pala yun sa harap nakapwesto. Excite na ako kumain kasi simula nung umuwi ako, ngayon pa lang yata ako kakain nito. Ang dami nga nilang tinda dito pero yung pinaka-favorite ko talaga sa inihaw yung isaw. Pero hindi basta isaw lang gusto ko yung extraordinary, yung may kasama pang jerbox. Aminin nyo, mas masarap yung isaw kapag medyo mapait-pait. Sobrang namiss ko talaga kumain ng mga ganito, tapos iinumin mo pa yung suka. Ilang minuto pa nga lang kaming nandito, nakakalimang stick na ako ng isaw. Sumunod nga na pinatry sa akin ipakain ni Bebo yung tokong. Pang 78 nang nguya ako na to, hindi pa rin siya lumalambot. Paglunok ko nga, nasa esophagus ko na, tapos bumalik pa ulit. Nakakaloka siya, yata buhay nito. Sumunod naman na kinain ko is yung dugo. Hindi ako masyadong fan nito, kaya isang stick lang yung nakain ko. Feeling ko kasi hindi masyadong luto yung loob nito. Pero anyway, masarap din naman siya. Actually, hindi pa kami busog ni Bebo, kaya naisipan pa namin kumain ng ganito. Naisipan nga namin umorder ng 2 kikiam at isang squid ball. Kwek-kwek nga sana yung gusto kong orderin, kaya lang sayang wala sila. Yung kakain naman ako ng mga ganito, gusto ko yung sausawan ko matamis tas may suka. Share ko lang sa inyo na hindi ako makain ng kikiam kapag hindi pinuputol. Medyo mainit-init pa nga pero laban lang. After nun, hindi pa kami tapos ni Bebo, kaya bumili pa kami dito. Sabi ko sa kanya hindi ko kayang ubusin yung isang stick, kaya kung pwede maghati na lang kami. Buti na lang talaga mabait sila ate, binigyan pa nila kami ng isa pang stick. Pero dahil humiinit na nga, sabi ko kay Bebo sa kotse na lang kami kumain. Iniis talaga naming 2 yung uhaw namin para dito pa kami makainom sa Taste from the Green. Miss ko kasi talaga yung choco malt nila dito na may extra pearl or extra cream puff. Tatandaan ko nga nung kasagsagan pa ng pandemic, lagi kaming tambay dito ni Bebo. Sa lahat kasi ng milk tea shop, ito kasi yung pinaka-favorite ko talaga. Plus, ang bibilis pa gumawa ng mga tao dito. After nga na naisipan na namin ni Bebo na umuwi. Kinaganda nga sa bahay nila, 10 minutes away lang yung mga ganitong establishment. Share ko lang din sa inyo na si Bebo isang malaking fan niya ng mga strawberry flavor. Nung makauwi na nga kami ni Bebo, nagulat ako may naghihintay pala sa amin. Kakatuwa nga tong dalawang to kasi naglaan pa sila ng oras para hintayin kami ni Bebo. Medyo dumidilim na nga, lumabas ulit kami. Meron kasi kaming pupuntahang bata na sobrang saya na makita ko. Gulat nga ako kasi sa daan pa lang meron ng mga tumatawag sa akin. Lapit lang naman to sa bahay nila Bebo, kaya nilakad na lang namin. Maya nga nung makarating kami, nakita ko yung bata, nagti-TikTok pa siya. Gulat nga talaga siya nung nakita ko, kaya nagtatakbo siya. Tutuwa kasi ako sa bata na to, lagi siyang nagme-message sa akin. Sobrang nahihiya nga siyang magpakita sa amin ni Bebo. Since meron pa naman ako mga chocolate, dinalhan ko na rin siya. Maya-maya nga nagpicturean na din kami. Sobrang natuwa ako sa bata na to kasi halos lahat ng vlogs ko, kabisado niya lahat ng kwento. Pero dahil magdidilim na, hindi na rin kami nagtagal ni Bebo. Natuwa talaga ako ng bongga sa bata na to kasi nagpagawa pa siya ng bagong sa mama niya para may maibigay sa akin. Nung naglalakad na nga kami pa uwi ni Bebo, may narinig kami sa daan. Gulat nga siya nung nakita ako kasi naman narinig namin siya na pinanonood yung mga vlogs ko. Na-appreciate ko talaga ng sobra yung mga batang ganito sa akin. Kaya sobrang saya niya nung nagpicture kaming dalawa. Bago ang lahat, meron nga pala akong gusto sa inyong i-share na laro. Ang name nga ng laro na to ay Kabibe. Tuturuan ko na rin kayo kung paano mag-register. Lagay nyo lang naman yung mobile number nyo, password at yung OTP. Ganun lang naman kadali mag-register, pwede ka na agad makapasok sa laro. Pero bago ka maglaro, kailangan mo muna mag-cash in. GCash nga yung ginagamit ko dito para makapag-cash in.
Lalagay mo lang naman yung GCash number mo at saka yung referral number. Siyempre, kung magkanong amount yung ika-cash in mo. 200 nga muna yung kinash in ko dito. Ganun lang naman kadali mag-cash in. Pwedeng-pwede ka na talaga maglaro. Dami ka nga larong pwedeng pagpilian dito, pero yung lagi kong nilalaro yung Lucky 9. Siyempre naman, alam na natin yung mechanics ng laro na to. Pataasan lang naman ang card dito, wag lang lalagpas ng 9 ha. Para sa akin, napakadaling laro lang ng game na to. Bukod sa hindi ka na makikilaro sa kapitbahay mo, kikita ka pa dito. After naman na naisipan kong laruin tong toss coin. Pansin ko nga rin na itong kabibe ay madadali lang yung mga laro. Kaya ibig sabihin, madali lang din manalo. Mechanics naman ng game na to, itataya ka lang kung saan mo gusto, head or tail. Sobrang dali lang manalo dito kasi dalawa lang naman yung pagpipilian mo. Choice mo din naman kung gaano kadami yung gusto mong itaya. Pero bago pa nga ang lahat, tuturuan ko na rin kayo kung paano mag-cash out. Marami din kasi nagtatanong kung paano mag-cash out. Simple lang naman, pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Lagay nyo lang yung amount na ika-cash out nyo at saka yung GCash number nyo. Dahil nanalo ako ng 300 pesos, wala pang 10 minutes, 300 na yung kinash out ko. Ano lang naman kadali mag-cash out, makukuha nyo na agad yun na panalunan nyo. Recommended ko talaga tong kabibe, kaya subukan nyo na rin laruin to. Yun lang